May isang banda sa Cebu na sumikat at nakilala dahil sa kanilang kakaibang tugtugan. Unang beses na narinig ko silang kumanta, aakalain mong foreign band dahil sa bangis ng tugtugan. Sila ang natatanging independent band sa Cebu na nagkaroon ng album sa tulong ng isang major label. Kilalanin natin sila, ang bandang Urban Dub. Paano nga ba sila nagsimula? At bakit nga ba nabuwag noon ang banda? Kung bago ka pa lang sa aming channel, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa aming mga bagong videos. Shoutout kay Brian Loresto 5925 sa pagrekomenda ng topic natin ngayon. Nagsimulang mabuo ang Urban Dub nung nagdesisyon si Jed Honrado na gumawa ng mga original songs. Nasa bandang Deus Ex Machina si Jed na siyang gitarista ng banda. Kasama ang kabanda nitong si Gabby Alipe na bass player. Inaya nito ang mga kabanda niya na gumawa ng mga original songs, kaso ayaw ng mga bandmates niya maliban kay Gabby. Paalis na rin si Jed at doon magmamigrate kasama ang pamilya sa States. Kaya ang hiling nito ay gusto niya na makagawa ng album na purong original. Nag-decide sila na umalis na sa dating banda at bumuo ng sarili. Napagdesisyonan na si Jed ang hahawak ng drums at si Gabby na lang sa vocals. May sideline band din si Jed nung time na yon na kung saan kasama niya si Lalay Lim at ang kapatid niya na si Alex Lim sa bandang Side Dish. Halos magkakakilala yung mga banda sa Cebu dahil maliit lang ang band community, kaya hindi malayong di magkakakilala si Gabby at Lalay na halos magka-schoolmate lang nung college. Niyaya nila na makijam si Lalay sa banda at sinabi na ang gagawin lamang ay mag-record ng album para maging remembrance kay Jed. Kulang na lang sila ng isang gitarista hanggang sa isang beses ay may nag-audition sa banda. Hindi makuha ng gitarista yung tugtog, kaya tinuruan siya ni John Dinopol na boyfriend ni Lalay nung time na yon. Lagi sumasama si John sa practice at siya lagi ang nag-aayos ng mga technicals ni Lalay. Napansin agad yon nila Jed at Gabby, kaya tinanong agad nila si Lalay. Di nila alam na matagal na palang gustong sumali ni John sa banda, pero nahihiya lang siya. Unang song na nirecord ng banda, isinisingit na patugtugin ni Jed ang kantang Would You Go sa isang pop radio station na Kiss FM sa Cebu, kung saan nagtatrabaho siya bilang DJ. Maraming nakarinig sa kantang yon at inulan ng tawag ng puro request ang estasyon. Agad napasin ito ng manager at tinanong si Jed kung sino nga ba yung banda na kumakanta na yon. At sinabi niya na yun nga yung kanyang banda, ang bandang Urban Dub. Mula noon, pinatugtog na ang mga songs nila. Lumipas ang ilang buwan, umalis na ng bansa si Jed, kaya napilitan silang maghanap ng drummer. Doon inunlock ni Gabby si Jeros Delino sa banda. Siya ang kasama sa dalawang song sa album at tinulungan silang i-promote ito. Sinubukan din nila na ipatugtog sa radyo kay Francis Reyes ang ibinigay niyang demo songs nung magpunta ang NU sa Cebu. Yun nga lang, hindi ito napatugtog. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng promoter ang bandang Sandwich, sinundan ng Quezon sa Cebu. Ang manager ng banda at kapatid ni Lalay na si Alex Lim ang nagrekomenda kay Mike Dizon ng bandang Sandwich nung una itong pumunta sa Cebu. Napahanga sila nung mapanood ang Urban Dub kasi napaka-massive at tight ng songs. Hindi alam ng banda nung time na yon ay nagiging popular na ang mga kanta nila sa Maynila. 2001, unang nai-release ng banda ang unang debut album nila na Burn in collaboration sa Indie Explosion Project at Backyard Studios or Lighter Records. Mafe-feel mo yung tugtugan nilang Deftones at iba pang experimental bands sa album na ito. Nirelease nila sa album ang mga kantang Come at Would You Go. Tinulungan sila ng EMI Philippines sa distribution ng album. Sinadya silang puntahan ng EMI sa Cebu para sa kontrata. Pumirma din sila ng agreement sa EMI na yung first 2 albums ng recording ay sa Cebu at sa kanila ang distribution. 2 taon nang lumipas, 2003, nung nailabas ang ikalawang studio album na Influence. May mga kanta na hindi natapos na isasama sana sa first album, kaya dito na lang sinama sa second album. Kung dati, for fun lang ang mga kanta nila. Ngayon, medyo sineryoso nila ang songwriting. Sa album na ito, sumikat ang mga kantang A New Tattoo, like a new tattoo, Sailing, Let's Go All The Way, Motion in the Ocean Tonight, at ang pinakasikat nilang kanta na Soul Searching. So you can
Soul searching, soul searching. Kapare sa taon, nung maibitahan sila ni Myrene Academia sa big event ng NU sa Marikina Riverbanks. Inayos na nila yung sked ng banda for a week. Para makapunta doon, nag-sponsor sila sa WGNA ng Super Ferry. Sagot nila ang round trip pero kailangan nilang tumugtog sa barko. Hawak pa nila noon yung banner ng Super Ferry. Pagdating nila sa venue, na-shock sila kasi nakita na nila yung mga sikat na banda na nandun sa backstage na dati lang nila napapanood sa music bureau. Na-overwhelmed din sila sa dami ng tao na marami palang nakikisabay at nakakaalam ng kanta nila. Doon na din nagsimula na tawagin ng mga fans nila na dubista. Nang taong din yon, umalis na ng banda si Jeros dahil hindi na nito kinaya ang sobrang pagod at atensyon ng tao. Kaya naman, inontak ni Gabby ang kaibigan niya na si Janjan Mendoza na humalili sa drums. Napabilang sila bilang Best Song of the Year ang Soul Searching sa NU Rock Awards kung saan ito yung unang pagtapak ni Janjan bilang drummer ng banda. Nasundan pa ito ng sumunod na taon, naging Album of the Year naman ang Influence sa NU Rock Awards at Vocalist of the Year naman si Gabby sa Mixed Music Awards. 2005, nung mai-release nila ang ikatlong album na Embrace, hinayaan lang sila ng EMI sa hinihinging creative freedom para doon pa rin sila mag-record sa Lighter Records. Ito ang nagdala sa banda na mapatugtog sa mga local radios at maisama sa mga music channels. Sa album na ito, pinasikat nila ang mga tang Endless, A Silent Whisper, Is the beginning of our last dance? Frailty, In this war, the tears in my eyes have Alert the Memory, tossed us out alone. Will we have filled the sky? at ang naging pop anthem ng lahat na First of Summer. This night sky makes it light, shine like diamonds. Our song plays on the radio. Halos 10,000 copies ng albums ang naibenta ng banda sa lumipas na isang taon. Kaya naman, noong June 2007, nailabas na ang ika-4 na album na Under Southern Lights. Alay niya ito sa mga Cebuano na nakasama nila at sa mga magulang nila na nagbigay ng inspirasyon. Sumikat naman sa album na ito ang mga kantang Anthem, Evidence, Want you in the arms of another. Well, I've been dying every day since then. Guillotine, Taking this too far. We've had our run. at ang pinakatumatak na kanta ng banda na The Fight Is Over. To me, what has become of us? We watch the leaves. We can never take them back. Dahil doon ay naging Listener Choice Award ang banda sa Mixed Music Awards noong 2008. Sa sumunod na taon, nailabas ang ikalimang album na The Apparition. Kakalipat lang ng banda sa MCA Music matapos ang kontrata nito sa EMI. Sasabi na ito yung most experimental album ng banda. Sa album na ito, nilabas nila ang mga singles na Gravity, Tell me how your body works. Pull you into me. Sending a Message, at The Call to Arms. Sumikat din ang cover nilang No Ordinary Love ng Sade. Sumunod na taon, naparangalan si Gabby Alipe as Vocalist of the Year at si Lale Lim naman sa Bassist of the Year ng NU Rock Awards. 2011, naglabas ng extended play ang banda na Sending a Message na may 4 na tracks lamang. 2 taon lang din ang lumipas, 2013, na ilabas na nila ay ka-6 na album na Esoteric. Ito ang huling album ng banda. Nilabas nila dito ang single nilang Never Will I Forget, kung saan isinama pa nila ang ibang mga loyal na dubista sa shout part ng kanta. Long time no see, I have been waiting a long time to be away from each other. Pagkalipas ng 15 taon, 2015, nag-anunsyo na magdi-disband muna ang banda para magpahinga dahil sa ilang taon na sunod-sunod ng kanilang mga events. Ito rin ay naging daan upang bigyan ng oras ang kanilang mga pamilya. May 9, 2015, idinaos ang farewell concert ng banda na pinamagatang Endless sa Metro 10 Convention Center sa Ortigas.
Makalipas ang isang taon, nag-debut bilang isang solo artist si Gabi. Nag-release siya ng EP na A New Strain. Sa album na ito yung first time na narinig ko siyang kumanta ng Tagalog nung ilabas niya ang single na Paalam. Di mo na kailangan sabihin pa lang ko yan patawad. 3 taon na nakalipas, February 25, 2018, muling nag-comeback ang banda. Dinaluhan ito ng mahigit 700 lubista sa event. Pagkatapos noon ay umalis na rin ng banda si Janjan Mendoza ng kapares na taon upang lumipad sa US. Kaya naman ay pinalitan siya ni Sam Song sa drums at nadagdagan pa sila ng isang gitarista na si Russell Manaloto ng bandang Fast Pitch. Siya ang umahawak ng bass lalo na kapag wala si Lalay. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin aktibo ang banda. Nirecord ulit nila yung unang 2 album na Birth kung saan nirelame nila ang unang album na Rebirth at ang paglabas ng vinyl release ng second album na Influence. Di mapagkakaila na malayo na ang narating ng bandang Urban Dub. Sila mismo ang nagbigay inspirasyon sa mga nag-uumisang banda noon sa Cebu na pwede palang maging mainstream ang mga hindi taga Maynila. Ang banda ay mayroon ng 6 na studio albums, isang extended play, 6 na awards, at 13 music videos. Ikaw Kaalamats, anong mga kanta ng Urban Dub ang nasa playlist mo pa rin hanggang ngayon? Isa ka din ba sa mga dubista? Share mo naman dyan sa ibaba at pupusuan natin yan. Muli, hanggang sa susunod na video natin mga Kaalamats.